Sa isang hospital may isang maliit na kwarto na nagkakagulo, may isang pasyente doon na nahihirapan huminga na tila ba naghihingalo ito, at sinabi ng isang hanggal na nawawala ang carotid artery pulsation, kailangan na itong CPR agad at inihanda na ang defibrillator nagmamadaling sabi ng doktor na si Ye Kui. Ang bida sa kwento ito matapos asikasuhin ng doktor na si Ye Kui ay umayos na ang kondisyon ng pasyente ng stable na ang kondisyon ng pasyente sabi ng doktor na si Ye Kui tawagin mo ako kapag nang kaproblema at kapag kailangan mo ang tulong ko sabi ng doktor na si Ye Kui sa nurse, umuwi ka na po doc para makapagpahinga kayo. Sabi ng isang nurse at tumingin ang ibang nurse kay Ye Kui at agad naman itong umalis. Pagkaalis ng doktor ay pinag-usapan ito ng dalawang nurse na hanggal at sinabi gusto kong magkaroon ng isang lalaki katulad ni Dr. Ye Kui bilang asawa ng hanggal at nakikinig ito. Samantala pag-uwi ng ating bida ay maayos naman ito nakauwi sa bahay at bumulong na late na naman ako nakauwi at baka nag-alala na si Lily sa paghihintay sa aking, lagi at baka isipin niya wala ako oras na makasama siya, ang dalas kasi ako mag-overtime para naman sa amin ito gusto ko siya bigyan ng magandang buhay. Pagpasok na ito nang may narinig ito boses ng isang hanggal na lalaki at sabi Lily sobrang na-miss kita habang ito ay nasa shower nandoon din si Lily at nagmamadali pumasok sa CR ang doktor at nagulat ito sa nakita si Lily may call ayaw na lalaki hindi ito makapaniwala paano. Imposible ang hanggal na si Zhang Lily na minahal ko ng sobra-sobra ay nilalako ako gigil na lumapit ang bida na tumayo sa gilid ng shower at bilasan mo malapit na umuwi galing trabaho si Ye Kui kung makikita niya tayo tapos na ang lahat sabi ni Lily, at sabi pa ng hanggal ano ba ang ikinatatakot mo exciting di ba? Sabi pa ni Zhang Lily siya nga pala sinabi mo ba sa iyong daddy gawin ako regular na empleyado, sumagot ang lalaki na si Getchu Kong don't worry my dad is the vice president hindi big deal sa kanya na gawin ka permanent employee kung gusto at ako bahala sa iyo, at paalis na sana si Ye Kui nang marinig pa may sinasabi pa, ang mga hanggal na awa ka sa kanya di ba gusto mo ba humingi ng tawad halos 2 taon na kayo, at 2 taon na rin tayo sabi ng hanggal, sumagot ang babae na Zhang Lily. Ano? Anong pinagsasabi mo stray bastard lang? Siya sa aking bakit ako hihingi ng tawad sa kanya, gulat na gulat ang bida sa mga narinig nito stray bastard niyurakan ni Zhang Lily ang pagkatao ko, muli nagsalita si Zhang Lily at hanggang ngayon hindi alam ni Ye Kui kung sino ang totoo ama niya ano yun ipinanganak na lang siya kung saan-saan ng kanyang ina na nakadate ng aso dapat alam niya ang pangalan niya hahaha at habang tumatawa ay sinuntok ng ating bida ang lalaki hanggang lumipad ito sa ere at gulat na gulat ang hanggal na si Zhang Lily habang nakatingin ito sa dalawa hanggal galit na galit. Si Ye Kui at naglilisik ang mga mata tinawag ito ni Zhang Lily tumingin ang ating bida, at Zhang Lily hindi ko naisip na magiging ganito klaseng tao ka anong ginawa ko masama para gawin mo sa aking ito nabulag mo ako sa pagmahal paano nahulog sa katulad mo. Talunan ito na yumuko ang ating bida sa 2 taon pagsasama nating ang naibibigay mo lang ay isang pulse heiress na walang halaga hanggal ka mula ngayon ako, ay maglalakad sa isa at nakakasilaw na daan at ikaw ay maglalakad sa sirang kahoy na daan at wala na tayo pakialaman sa isa't isa sabay hagis, ng bracelet, umalis ka na at ayaw nakita makita pa kahit kailan. Napatungo si Ye Kui habang tinitigan ang bracelet na ibinalik na inihagis ni Lily at sinasabi pa na, bakit Lily bakit ka naging ganito? Biglang sumigaw ang lalaki hanggal at sinabi sa ating bida hoy bastos ka gusto mong manood ng live showcast habang sinasabi ito nang nakatawa at nakatingin sa ating bida, at naningkit ang mata ni Ye Kui at inundayan ito ng suktok sa mukha at naitenggalang ito ngipin nagulat si Lily at tinawag na hanggal si Ye Kui napatanga ito dahil sa tinawag sa kanya ni Lily. Sa pagkatulala nito nakakuha ng buwelo ang lalaking hanggal sinuntok nito ang ating bida at agad ito nawalang ng buwelo si Ye Kui at agad ito natamba. Sa sahig hindi pa man nakakabangon na sundan ito ng sipa at tadyak pa at tinapakan pa. Ito sa kamay hangang sa mabali at magdugo ito pagkatapos ay umalis ang dalawang hanggal na si Zhang Lily at Getchu Kong at iniwan na nakahandusay si Ye Kui sa sahig at duguan umagos ang dugo nito sa bracelet, at maya-maya ay may lumabas na usok na nanggaling sa bracelet at may lumabas na anyong tao sinabing ako ang pinakamatandang ninuno ng Ye family ako ang magbibigay ng magandang bukas ito ang Jade, ito ay pamana ng pamilya Ye.
Hindi ko inaasahanan sa maraming lumipas na panahon, ang mga anak ng aking pamilya ay mahuhulog sa estado ng ganitong buhay at kawalang pag-asa na nasa malungkot at miserable na sitwasyon, dahil itinakda na magkita tayo ngayon. Ituturo ko ang lahat na natutunan ko sa buong buhay ko na papalibutan ito ng usok at kidlat ang bracelet. Tandaan mo, sabi pa ng matanda kay Ye Kui, tatangapon mo ang aking mana ngunit kailangan mo isulong at hindi mo ito gamitin sa masama gawain, at agad dumilat ng mga mata ang matanda, at sinabi pa ng matanda, mamatay ka, walang burial place, at agad itong nagpakawala ng dragon patungo sa ating bida at pumasok ito sa katawan ni Ye Kui at napasigaw ito at pinagpawisan ito at nang gumising at tumayo na parang walang nangyari, napahawak ito sa ulo at tinignan ulit ang kamay na para ba walang nangyari na parang may nakasapi. Anong nangyayari? Sabi nito sa isip, totoo ba ang panaginip ko? Pumikit ito at naglabasan ang mga iba't ibang libro na lumulutang sa ere. Pumasok ito lahat sa katawan at doon ang mga kumpletong tala of motion, mga anting-ating at incrustation at nawala. Nag-pop up ulit ang system at lumabas ang bad luck, mga anting-anting divine paggalaw, mga anting-anting exorcism, talisman, heavenly eye-opening talisman. Isa kabuoan 108 na uri. Nagulat ang ating bida, pinagpawisan ito ng malapot habang nakahiga ito at muling nag-pop up at tumahimik ang kidlat, gumanda ang langit at naging maaliwalas ang kalangitan at lupa. Hello guys, kung nagustuhan nyo ang video ito, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin po ang notification bell para lagi kayo update tuwing may bago ako video. Like and share nyo na rin. Maraming salamat po.